Magandang araw mga ka-agri. Isa na namang successful installation ng Shinong Rice Mill Machine Set A dito po sa Calapi, Bohol. Makikita nyo po sa video nito ang actual demo, training at installation ng aming technician by Veroserve Corporation dito po sa Calapi, Bohol. Ayan ho, Set A po yung order nila at na-install na natin. Makikita nyo po dito ang actual na pag-mill ng palay. So, chine-check natin, dinudouble check muna natin kung gaano po ba ka-quality ang output na bigas. So, ayan na, chine-check nila kung ano ang kagandahan ng output na bigas. So, makikita nyo po dito, maliit lang po yung space na kailangan. Ang paglalagyan po ng Shinong Rice Mill Machine. Nakadepende po yan sa inyo kung gaano kalaki o gaano kalawak yung paglalagyan ng palay, sakong palay at sakong bigas. So single phase lang, di kuryente at hindi na kailangan ng 3-phase transformer. So yan o, yun po ang push button natin na kung gusto natin na pababain yung palay dito sa polisher, okay, whitener. Yan ho. Ang kagandahan pa rin dito ay meron na rin po itong naka-built-in na distoner. So yan ho, makikita nyo po dito. Yung nasa gilid na may sako po, yung nasa left side, yun po ay labasan ng ipa. Yan ho, hinihigop rin po dito yung mga maliliit na mga impurities. At pati na rin po yung mga darak. So, yan ho. Malakas po. Makikita nyo po dito na marami po yung bigas na lumalabas. Ayan ho. At hindi po masyadong maingay. At hindi rin po magasto sa kuryente dahil single phase lang. Ang local made na palay cleaner, meron itong 1.5 horsepower na electric motor. At yung local made rin po natin, elevator, meron po itong 0.3 horsepower na electric motor. At ang machine po natin na Shinong Rice Mill Machine, meron po itong 0.3 horsepower na maliit na electric motor at isang 3 horsepower. Overall po ay nasa 5 horsepower lahat. Makikita niyo po dito na hindi po siya masyadong mailistabo. Ayan ho, kailangan na lang po magpa-install ng 60 amperes na switch breaker at heavy duty na saksakan or universal outlet. At yung wire na gagamitin po natin ay nasa size 10 gauge. Ayan ho. Nag-install po sila ni sir ng saksakan ng machine natin. At least 20 amperes na universal outlet. Ayan ho. Iba po kasi yung ibang outlet eh. Ito universal pag low. Dalawang universal outlet ang kailangan natin para po sa machine at sa palay cleaner. Ang palay cleaner natin, meron din po itong blower. Meron po siya sariling switch. And then electric motor. Followers po natin Siniseparate nito yung mga tulyapis, yung mga palay na walang laman, yung mga malalaking mga bato, yung mga dumi at mga straws, mga dahon at mga impurities na hindi kasama sa palay. Ang purpose po ng palay cleaner mga kaibigan ay siya po yung naglilinis ng palay bago po papasok dito sa machine para po maproteksyonan ang mga consumable spare parts natin. Ano po ba yung mga consumable spare parts natin? Ang machine na ito ay hindi po gumagamit ng rubber rolls dahil impeller type ito. Again, meron dalawang klase ang rice mill. Rubber roll type at impeller type. Ito, impeller type. Ang kagandahan sa impeller type, hindi po magastos sa kuryente. Pangalawa, malinisan po yung durog ng bigas or less broken rice. Kaya makikita nyo po sa actual na output quality ng bigas dito ay marami po yung buo na bigas compare doon sa mga durog. Meron po siyang durog pero hindi po siya marami.
dahil hindi naman po talaga perfect yung mga machine. Kahit gaano kaganda, ang mahalaga lang po, dapat bago po natin isalang ang palay, dapat pumasa ito sa standard ng moisture content. Magkano nga ba ang moisture content ng palay? Di ba naibila dito ng sa araw o daan ito sa mechanical dryer? Dapat po, bago isalang ang palay sa machine, dapat nasa 14% and below ang moisture content ng palay natin para mapaganda ang quality ng bigas at iwas duro o iwas sa protein rise. Yun po ang purpose. Ito po ang ating inhaler. Dito po lumalabas at hinihigop rin po yung mga ipak, yung mga palay mulang naman, yapis at mga impurities din po. Yan po. At meron itong built-in elevator na papasok po sa machine natin. Okay, pasensya na po kayo, medyo shaky po yung video natin, pero maraming salamat po sa ating technician na nag-install ng machine na ito. Dahil sila po yung nag-record ng video na ito. Alright? So, maraming salamat po sa mga client natin na nagpapatuloy na sumusuporta at nagtiwala sa Shinong Rice Mill Machine at sa Veroserve Corporation. So, kung gusto nyo pong mag-order, nag-deliver po kami kahit saan sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang kagandahan dito, free installation na po. Kaya lang, meron po delivery fee. Lalo na kung papuntang Visayas at Mindanao. Kahit Luzon area, basta tawid dagat, meron po delivery fee. At kung cash payment naman po at taga-Luzon po kayo, hindi na tawid dagat, free delivery na po. Again, meron po delivery pag tawid dagat kahit cash payment kayo. So, hindi naman po siya gano'ng malaki. Kailangan nyo lang po mag-prepare dahil po, doon po kayo magbabayad ng delivery fee sa cargo po. Okay. So, ang Shinong Rice Mill Machine, ito ay gawa mula South Korea. Alam naman natin kapag ang isang machine or ang isang makina, kapag gawa mula sa South Korea, ay talagang maaasahan, matibay, good quality ang machine, pati na yung mga spare parts. Ang electric motor po, hindi po siya madali masunog dahil matibay po siya. And good news, ang machine na ito, ang Shinong Rice Mill Machine, ay pumasa sa AMTEC test. Ano po ba yung AMTEC test? Ito po ay requirements ng government, lalo na ang DOST, DILG, yung mga government agency na nagre-require po ng machine, mga agricultural machineries dito sa Pilipinas, kahit yung mga fisheries, lahat ng mga machine, agricultural machinery ay nire-require po yan ng government natin na dadaan po sa AMTEC test. Dahil ang ibig sabihin ng AMTEC test, kapag pumasa po dito ang machine, ay talagang standard po siya or nasusunod nito ang standard or ECC. At yung kung ano po yung nasa manual ng machine, yun po ang actual na kalabasan during operation. So, good news, pumasa po ang Shinong Rice Mill Machine sa AMTEC test. Kaya, marami na pong mga nag-avail po sa mga nag-apply po sa DOST, sa mga government agencies din po. So, talagang mapagkatiwalaan ang Shinong Rice Mill Machine. So, ayan na nga, reminders lang rin po para po sa mga bibili or bibili pa lang, mag-avail pa lang ng Shinong Rice Mill Machine, kailangan po safety ang paglalagyan ng ating machine. Dapat hindi po siya mapasukan ng ulan para hindi po ito mabasa dahil electronics po yung machine natin, di kuryente. Dapat safety first para na rin po sa protection ng machine at protection din po sa mga tao na nag-ooperate ng machine. So, magkano naman po ang
capacity ng machine na ito. Hindi po ito ganon kabilis o kalakas tulad ng ibang mga traditional na mga rice mill machine. Ang Shinong rice mill machine, nasa 300 to 350 kilograms ang input capacity na palay. Palay pa lang po, hindi pa lang po bigas. Pero meron po itong 66% na recovery rate. Ano ba ang ibig sabihin ng 66% na recovery rate? Ang ibig sabihin nito, sa 100 kilos na palay, Pula ba to? ipasok sa machine, ang maging bigas ay 66 kilos. Yun po ang kanyang recovery rate. But again, nakadepende pa rin po ito sa quality, sa variety ng palay na isinalang sa machine. Pula ba to? Luma, eh, kasi yan, luma. Laon. Bakit?